Kung galit ka sa asawa mo, huwag kumuha ng kakampi. Ouch! Sana hindi ikaw ang tinamaan sa title natin ngayon. Ganun yata ang nangyayari na parang pangkaraniwan na lang sa mga panahon na ito ang kumuha ng kakampi para may kasama kang nabubuwisit sa asawa mo. Oo naman, ang ikukwento mo ay ang side mo lang na kung tutuusin ay lagi-lagi na may two sides of the story. Yung kinukwentuhan mo naman ay napaka-judgmental sa mga detalye na nalaman niya. Minsan, umaabot pa doon sa nagsasabi ng mga hindi na totoong bagay, mga kasinungalingan na, mga pangyayari na dinagdag mo na lang para lang makuha mo ang simpatsya ng taong kausap mo. Ang problema dito, kapag ginawa mo ang bagay na ito, pinalalawak mo lang ang problema nyo, hinuhukay mo lang ng mas malalim ang problema nyo. Dahil alam mo naman sa sarili mo na magkakasundo pa kayo, magkakabati pa kayo, darating ang oras na huhupa ang galit mo at mawawala. Yung time na yun, kaya mo nang makinig at magpatawad. Kapag nagkabati kayo, problema mo na ngayon ang kinuwentuhan mo ng kasiraan ng asawa mo. Paano mo babawiin yon? Mahirap nang mawalan ka ng kredibilidad, kaya ang gagawin mo, huwag na lang. Pero ang taong kinuwentuhan mo forever nang galit sa asawa mo. Magtataka ngayon ang asawa mo kung bakit ang daming galit sa kanya. Kasi nga, ang kinuwentuhan mo, promise, hindi yan mananatili sa kanya. Meron din siyang kukwentuhan. Ngayon, ang isang problema mong tao, buong barangay na pala or buong pamilya mo na. Ngayon, magtataka na ang asawa mo bakit parang demonyo ang tingin sa kanya ng mga taong yan. Yung pala, in the first place, ikaw ang sumira sa kanya. Ikaw ang sumira sa pagsasama nyo. Oo naman, at the end of the day, lahat ng mga taong ito, since ganyan ang tingin nila sa asawa mo, lahat ngayon sila gustong maghiwalay kayo. Ang message na ito ay para sa lahat ng asawang lalaki at babae.